Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, balik-balikan po natin ito ang pag-aaresto dito kay Pastor Apollo Quiboloy ho mga ka-action. Okay, excuse me. Ayon sa police captain na si Hazel Caballero ho mga ka-action, hindi pa rin nila natatanggap ang copy ng warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero eto na po, nakahanda na po at naka-alerto na po sila. Okay. Ang magsiserve po kasi dito mga ka-action sa nasabing warrant of arrest kay Quiboloy, ang Sergeant at Arms ng Manila. Kung dito sa Manila, kaso nandun siya sa probinsya, partikular ng Davao. So, ang gagawin ng Sergeant at Arms para ma-serve po ito ay makipag-ugnayan sa local na Sergeant at Arms doon sa particular na Davao. And then, ang gagawin, makipag-coordinate sa ating mga kapulisan dyan sa Davao. Kasi just in case man na halimbawa, siyempre hindi natin masasabi kasi bilyonaryo po ito si Quiboloy, may mga tauhan din po ito, lalong-lalo na sa kanyang mga supporters. Baka mamaya kung walang mag-a-assist na ating mga kapulisan ng Davao, baka magka-aberya ang nasabing pag-aresto, no? Kaya ito, kailangan makipag-coordinate ng Sergeant at Arms ng Davao sa mga pulis din ng Davao na kung saan sila ang mag-i-escort sa pag-aresto dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Kaya ito na po mga ka-action. Ganito po ka-alerto at naghihintay na lamang ng coordination ang Police Davao na si Captain Hazel Caballero ho mga ka-action. Ganito nila kahanda ang ating mga kapulisan para tulungan ang pag-serve ng Sergeant at Arms ng warrant of arrest dito kay Quiboloy ho mga ka-action. At inamin mismo na ginamitan na nila ng motor technology ito si Quiboloy para malocate ang location nito mga ka-action, mga camping. Ito po, panoorin po muna natin bago po tayo magtuloy-tuloy ang pagpaliwanag ni Police Captain Hazel Caballero. As of this time, wala pa kaming na-receive na arrest warrant for Pastor Quiboloy. But then kung meron man po na dumating, syempre ang Davao City Police Office is ready naman to implement part of the warrant of arrest of Pastor Quiboloy. Whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow them. Hindi pa nakakarating sa Davao City Police Office ang kopya ng warrant of arrest ng Senado para kay Apollo Quiboloy. Ayon kay Davao City Police spokesperson Police Captain Hazel Caballero, nakahanda naman sila sakaling matanggap nila ito anumang oras. Naka-standby na rin anya ang kanilang mga tauhan upang umasiste sa mga magsisilbi ng warrant o sakaling magkakaroon ng resistance sa panig ni Quiboloy. Naka-alerto na rin ang PNP personnel sa Kalinan Police Station at Buhangin Police Station kung saan malapit ang Kingdom of Jesus Christ Compound at Prayer Mountain. Sa ngayon, naghihintay na lamang umano sila ng order at koordinasyon mula sa kanilang higher headquarters at sa Senate Sergeant at Arms. Mas okay kung na-coordination. O kasi hindi natin alam, ma'am, may mga tauhan din si Pastor Quiboloy kahit na isipin natin na kasi hindi nila gusto na di ba? So parang maiwasan na lang kung may mga pangyayaring hindi okay. So mas okay pag may presence ng kapulisan natin from the Davao City Police Office or from the Police Regional Office 11. Tumanggi naman itong kumpirmahin kung nasa Davao City pa si Quiboloy o nakalabas na ng bansa. Bagamat inamin nito na gumamit sila ng modern technology para malocate ang kanyang kinaroroonan. Sakali namang magsagawa ng rally ang mga supporters ni Quiboloy sa Roas Freedom Park, nakahanda ang mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance. Meron tayong standby force. So anytime ma'am, nandito naman yung kapulisan natin.
na magko-control kung meron mang magrarally. Noong February 2022, tanging ang mga abogado ni Kibuloy ang tumanggap ng subpoena mula sa Senate Sergeant at Arms dahil sa mga aligasyon na sexual trafficking at human abuse laban sa religious leader. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin ang paghahanda ng ating mga kapulisan sa Davao at handang-handa ho sila na tulungan para ma-serve ang nasabing warrant of arrest dito kay Kibuloy. Ngayon, ganito kahanda ang ating mga kapulisan ng Davao. Ang tanong ho natin dito, ganito din ba pinaghahandaan ni Kibuloy ang mga pwedeng mangyari? Halimbawa, aarestuhin na po siya. Kasi, dito kasi mga ka-action, parang may nakita ko konting problema. Although na masaya ko na ganito ang pag-prepared ng ating mga kapulisan na ganito sila kahanda. Kaso nga lang, medyo may konting problema na ako nakikita kasi naisa sa publiko ang pag-aaresto dito kay Kibuloy ho mga ka-action. Siyempre, ito si Kibuloy, nakaka-monitor po ito mga ka-action. At siyempre, maghahanda din po ito mga ka-action. Baka mamaya, lahat ng kasulok-sulukan ng kanyang prayer compound mga ka-action, may mga nakamonitor na mga CCTV, di ba? Na just in case halimbawa may mga pumasok na hindi ka nais-nais na mga tao halimbawa or aside sa mga ating mga kapulisan, maitawag agad. Siyempre, may mga monitor di ba? Kaya kung gaano man ka-alerto ang ating mga kapulisan ng Davao, ganun din ka-alerto ito si Kibuloy ho mga ka-action. Maniwala ho kayo sa hindi. Sa ganitong klaseng tao, bilyonaryo po ito. Lahat magagawa niya. Di ba? Kung may mga ganyan na mga technology ang ating mga kapulisan, may ganun din si pastor na may technology din po siya. Di ba? Kaya, umaasa pa rin tayo na sana maging mapayapa kung sakali man may warrant of arrest na at matanggap ng Sergeant at Arms ng Davao at ma-serve na nga po ito ang warrant of arrest kay pastor. Sana maging mapayapa ang pag-aresto at sana makita si pastor, di ba? Kasi baka mamaya ganito ka-alerto ng ating mga kapulisan, baka mamaya wala na dito sa Pilipinas si pastor. Pero yun naman, nakatembre naman yan sa immigration at may hold departure order na po laban sa kanya. Excuse me. Kaya hindi na po siya makabasta-basta labas ng bansa, no? Hopefully, ang atin lang naman dito na sana sumuko na lang si pastor. Kung kaya, kusa na lang siyang pumunta ng Senado, di ba, mga ka-action? Kasi, para matapos na ang ganito, no? Hindi naman natin hinuhusgahan si pastor na talagang guilty na siya dito. Ang gusto lang po natin, kaya gusto natin siya may pa-contempt, sang-ayon tayo sa pa-contempt, para naman sa ganun, marinig po natin ang kanyang mga pagdidepensa sa mga akusasyon laban sa kanya. Kasi si pastor napapanood natin sa social media, nagja-justify siya na parang wala siyang kasalanan. Hindi naman siya maririnig dyan ng Senado. Ang gusto ng Senado, pumunta siya doon, humarap siya, dahil hindi na inonor ang mga suggestion ng kanyang mga abogado na kung pwede virtual, hindi naman po pwede yun, di ba? Kasi kung totoo itong mga aligasyon ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros, hindi naman virtual ang nangyari sa kanila. Personal po yun, kung totoo. Kaya sana, personally na lang ito ni pastor. Kung talagang wala siyang kasalanan, linisin niya at doon niya i-justify ang lahat sa loob ng Senado. Diba mga ka-action, mga kakamping? So, naniniwala pa rin tayo na sana maaresto siya ng ating mga otoridad ho, mga ka-action, no? So, yun lang ho. I-share ko lang ho sa inyo ang news update na regarding dito sa pag-alerto ng ating mga kapulisan. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.